Bukod sa malinis na pagkain, sinisigurado rin ng kainang ito sa Purok 3, Barangay Irisan, Baguio City na ligtas sa mga customer sa anumang sakit, partikular na raw sa kagat ng lamok, kaya't bawat sulok may nakalagay na katol. Maya't maya rin kung palitan ni anesthesia mga tubig sa flower vase para hindi pamahayan ng lamok. Syempre nakakaano kasi yun nakakahawa din kasi pag kinagat ng lamok, nagtatransfer din po yan. Noong June 28, pumalo sa higit 900 ang naitalang kaso ng dengue sa Baguio. Higit 400 dito naitala lamang mula June 11. Sa kabuang datos, naanguna sa listahan ng Barangay Irisan sa bilang na 80. Siyempre, sino bang hindi mangangamba ano yung sakit na yan? Talagang problema talaga na ayaw natin sanang mangyari yung ganun. Kasi ang alam natin, ang takot na takot pa tayo dyan kung may mamatay. 39 na barangay na ngayon sa Baguio ang nagkaroon ng clustered cases o may higit na 4 na kaso sa loob ng isang buwan. Pangalawa sa listahan ng Barangay Bakaking Sentral na sinundan ng Asin Road, pang-4 ang Pakdal at pang-5 ang Santo Tomas proper. So very critical na yung susunod na 2 linggo will be very critical in the predictions of the increase of dengue cases. Base sa ating mga nakalap na datos sa mga nakaraang taon, the week from today until next week will be the peak of dengue cases. Knowing that, ngayon po dapat tayo magkaroon ng massive na pagsisearch and destroy sa bahay. Samantala, pinaigting na ngayon sa lungsod ang pagbabawal ng pag-iimbak ng tubig sa mga hindi selyadong lagayan at pagkakaroon ng ilan pang maaring pamugaran ng lamok. Nakapaloob ito sa Section 19 ng City Ordinance No. 66, Series of 2016 o ang Anti-Dengue Ordinance ng Baguio City. Nag-prepare kami ng mga IEC na malilit lang na papel. Iikutan namin yung mga residents, papadala namin sa kanila. Warning them na mataas yung dengue cases doon sa lugar nila. So that they will be, when they get alarm, nakita nila, then they will become more aware. Ang mga mahuling lalabag ay maaaring magmulta ng 1,000 piso pataas at ilang araw na community service. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.